Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Jervin Cris, Romeo Conchada at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon ang Barangay Ginebra ay hindi mag-aaksaya ng panahon at gagawa sila ng trade para mapalakas yung kanilang lineup. Base dito sa pag-aaral ng management, mukhang kinakailangan nila ng isa pang scorer dahil nakita natin doon sa game sa Rain or Shine na nag-struggle sabay-sabay itong si RJ Abarientos, si Scottie Thompson at itong si Isaac Go. Naka-15 rebounds itong si Thompson pero ang baba din ng kanyang scoring pati na itong si Maverick Ahanmisi. Kaya abangan natin kung anong magiging plano dito. Pero isang posibleng gawin ng Ginebra ay pumasok sa isang 3-team trade kasama itong Converge Fiber Xers pati na itong Phoenix Fuel Masters. So ang mangyayari dito, mapupunta sa Barangay Ginebra itong si Alex Stockton. Samantala naman, dito sa Phoenix Fuel Masters makukuha nila itong si Bon Pesumal at ang Converge Fiber Xers makukuha itong si Richie Rivero. Sa panig ng Ginebra, kung makuha nila si Alex Stockton, iyan ang magandang complement dito sa laro ni RJ Abarientos at Scottie Thompson. Dahil alam natin itong si Alex Stockton, two-way player yan. Pwedeng magaling sa opensa at magaling sa depensa. Kinakailangan ng Ginebra ng additional scoring, nandyan si Stockton para tumulong. Alam natin, kahit 20, 30 points kaya niyang gawin. At kung depensa naman ang hinahanap ng Ginebra, aba itong si Stockton, kaya din yan. Nakita na natin kung gaano kahilpit yan dumepensa doon sa mga ibang guards dito sa liga. Kaya sa tingin ko magiging maganda rotation ng Ginebra kung madadagdag itong si Alex Stockton dito sa kanilang lineup. Kaya sa ngayon, dito naman sa panig ng Phoenix at Converge, hindi rin naman sila madulugi doon sa trade. Kaya sa tingin ko, ito ay dapat pursigihin ng Barangay Ginebra para magkaroon sila ng additional options dahil sigurado mas maghihigpit ang gwardiya dito kay RJ. Ang San Miguel Beer ngayon ay iba na ang tinitignan plano bukod dito sa pag-trade ng kanilang mga players. Baka ang isang pwedeng i-trade dito ay hindi ito si Vic Manuel, kung hindi ito si Rodney Brondial. Para doon sa mga hindi masyadong nakapapansin, parang mas binibigyan ngayon ng playing time ni Coach George Gannon dito si Manuel kaysa kay Brondial. At sasabihin ng iba dahil dyan merong import. Pero parang mas nakikita ni Coach George Gallant na mas epektibo pagdating dito sa opensa itong si Manuel kahit na undersized siya bilang power forward. Kaya mukhang yan ngayon ang tinitignan ng SMB. Baka ang ipalit dito kay William Navarro ay ito ng si Rodney Brondial kung sakasakali nga na matuloy ang ganitong trade. Dahil sa ngayon alam natin ang San Miguel mukhang gustong mag-upgrade dito sa kanilang lineup. Sa ngayon kasi mahirap makita yung problema ng San Miguel sa power forward dahil nandyan ito si Jordan Adams. Naka-50 nga to dito sa huli nilang game kontra dito sa Blackwater. Totoo walang import ng Blackwater pero nakita naman natin si Adams talagang masipag rebound pati at meron din tong scoring sa 3-point area, may atake sa basket, so all around talaga ang laro nito. Kaya hindi na nakagugulat na maganda ang naging simula ng SMB. Sa ngayon, sinabi din ni Coach George Gallant, walang problema pagdating sa attitude ni itong si Adams. At kung titignan natin, kahit sabihin pa nila na mukhang out of shape, mukhang okay naman, hindi naman kagad hinihingal. Pagdating na All Filipino, dito natin makikita yung problema ng San Miguel sa power forward. Kaya sa tingin ko, dyan nalalabas yung magiging desisyon ng SMB. Kung ang ite-trade nila ay itong si Rodney Brondial at si Vic Manuel. Dahil matunog na matunog talaga ang pangalan ni William Navarro na mapupunta dito sa San Miguel Beer eventually. Kaya abangan na lang natin kung anong magiging desisyon ng San Miguel pagdating sa ganitong bagay. Dahil sa ngayon gusto nila siguraduhin na magiging malakas yung lineup nila hindi lang sa ngayon kung hindi maski na sa future.